Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal. So ang video to ay mula na naman kay Good News Philippines. So meron itong pamagat na hala, Amerika, papasok at makikipagdigma sa Gaza. China research vessel sa dinikitan ng Coast Guard. So yun bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, hala, Amerika, papasok at makikipagdigma sa guys. China research vessel sa dinikitan ng Coast Guard. So, ano kaya nakapalo sa video to? Yan yung bibigyan natin ng reaction. So, Good News Philippines, Pilipinoise. Like, comment, share, subscribe. Start. Of China is the biggest destabilizer. Hala, galit na si Sir Gibo. Ulit. The Communist Party of China is the biggest destabilizer in the Indo-Pacific. Boom. Breaking news. Yun yung real talk talaga. Defense Minister ng Pilipinas hindi na kayang magtimpik palaban sa China dahil sa panggigipit at paulit-ulit na pangbabastos ng China sa ating mga teritoryo. Karapat-dapat lang ang pagkakaroon ng matalas na depensa tulad ng Typhoon missile system ng Amerika. USS Carl Vinson Carrier Strike Group ipinakita ang kanilang pagpatrol sa Sulusi at Cebu Passage. Yun. Sa 7th Fleet Area of Operation, Chinese survey vessel pilit na lumapit sa Pangasinan, binax out ng BRP Cabra. President Trump posibleng maglunsad ng digmaan sa mga kalaban. Binax out, parang nagbabasketball lang eh. At sa Middle East, kapag hindi ibinalik ng Hamas ang mga bihag nito, pagsapit ng alas 12 ngayong Sabado, tapang ni President Trump, nararamdaman na ng Iran at ng buong gitna silang. If all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. Marcoleta, nagbago na ang tono, biglang Mamaya na si Marcoleta. So itong si Trump naman, I know for sure, in-expect na din to ng mga kalaban niyang bansa, na some kind mangingialam nga si Trump dyan. Matapos umalma at madismaya ang mga Pilipino sa kanyang sinabi na walang Nako. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa uling patak ng ating dugo. Atin yan. Di ba? Atin yan. So, I think baliktad eh. Kahit anong mangyari, papangalanan natin West Philippine Sea yan. Di ba? Kasi kung hindi natin papangalanan ng West Philippine Sea yan, ano na lang yung iisipin ng China? Mag-iisip ngayon yung China na, di ba, pati yung Pilipinas, sa tingin nila South China Sea pa rin to. Dapat sa atin mismo magmula na West Philippine Sea yan. Sige, sabihin na natin na South China Sea yan sa ngayon. Pero nung natalo yung China sa arbitral, automatic na West Philippine Sea na ngayon yan. Di ba? Need the update. Sa ibang balita naman, kinumpirma ng Amerika na ang Carl Vinson Carrier Strike Group ay pumasok sa Sulusi at lumabas sa Cebu Passage. Ang grupo ng mga barkong pandigma ng Amerika na binubuo ng USS Carl Vinson Aircraft Carrier, USS William P. Lawrence, DDG-110, USS Tarrant, DDG-104 at USS Princeton, CG-59 ay naglayag sa mga katubigang sakop ng archipelagic waters ng Pilipinas. Nagpatrolya ang Amerika alinsunod sa US 7th Fleet Area of Operation pagkatapos tutungo ang mga barkong pandigma ng Amerika sa dagat ng Pilipinas o sa Philippine Sea kung saan magsasagawa ito ng pagsasanay kasama ang France Navy at Japan Maritime Self-Defense Force. Sa ibang balita naman, President Trump nagbanta sa Middle East. Diba? So magandang balita na naman yun. Saludo talaga sa ibang bansa amin na tinanggap talaga nila yung bansang Pilipinas ng buong buo. Like, tiwala talaga sila sa Pilipinas. Kapag hindi pinakawalan ng Hamas ang lahat ng mga bihag nito, pagpatak ng alas 12 sa Sabado, babala ni President Trump, magkakaroon ng matinding parusa ang proxy ng Iran. Ito na ang ng bagong digmaan sa gitnang silangan. Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say let hell break out. Grabe, binigyan niya talaga ng ultimatum. So hindi niyo papakawalan yung hostage, alam niyo na mangyayari sa inyo. Grabe si Trump. Kakaupo pa lang action agad. To be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. The Communist Party of China is the biggest destabilizer in the Indo-Pacific. There is no other. There is no other. Agree ako doon. Ewan ko lang kung kung mag-agree ba doon. They are doing subversion, world subversion on a Cold War-like manner.
Ito ang sinabi ni Defense Minister ng Pilipinas matapos ang paulit-ulit na mga karahasan, panghimasok, pagtangkang pagpasok sa mga nasasakupan ng Pilipinas at paglabag ng China sa mga karapatan ng mga mangisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ipinakita naman ng barko ng Pilipinas na kahit maliit lang tayo, kaya nitong ituboy ang isa sa mga research vessel ng China na sinusubukang lumapit sa kalupaan ng Pilipinas, ang Lanhai 101. Makikita sa larawang Dapat talaga itong mga research vessel ng China na to, pagtuunan talaga ng pansin yan, kasi from the word research vessel, pwedeng minamanan-manan, ini-studyhan nila tayo. 'Di ba? Kasi tayo lang din yung magsasuffer niyan kung hahayaan natin sila. Kaya lahat wag nating palampasin kung nakita natin na China vessel aaligid dito sa teritoryo natin, itaboy natin agad. 'Di ba? o sa isang marine monitoring na dinikitan pa ng Philippine Coast Guard BRP Cabra ang Lanhai 101 na sinubukang lumapit pa sa kalupaan ng Pangasinan. Ayon kay Secretary Defense Teodoro Jr., ito ay nararapat lamang. Strong stance of the Philippines against any change of our rights under international law. Kinumpirma ng depensa ng Pilipinas na kahit nagbago man ang liderato ng Amerika, ganun pa rin ang kanilang pagturing sa matagal ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. We were reassured of the commitment of the United States towards a free and open Indo-Pacific, and we will not only maintain our relationship but enhance it. The $500 million was a bipartisan action of the U.S. Congress. Grabe. Both Republican and Democrats supported the action. So I have no reason to fear that the Philippine security sector assistance roadmap will be derailed. Sa papalakas ng depensa ng Pilipinas sa tulong ng Amerika, iginit ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas ng anumang malakas na depensa ng isang bansa ay ang pagkakaroon ng isang matalas na uri ng pangdepensa. Ito ay ang pagkakaroon ng mga kagamitan tulad ng Typhoon missile system ng Amerika. We have the right. Agree ako doon. Typhoon missile ng Amerika kasi kita nyo naman. Diba? Iniiyakan talaga ng todo ng China. Biruin mo ba naman nandito lang sa Pilipinas aabot sa China? Ganyan ka lakas, men. To have all means of deterrence and defense in the face of an illegitimate action by China. We do not seek war. Tama. But the best defense for any country is to have a sharp defense. Tama. To enhance and enlarge. Ito yung sampal sa mga pro-China Pilipino natin dito, na kesyo, daw. Kasi yung mga kababayan kasi natin na mga pro-China, men, nakikinig sila sa banta ng China. Na kesyo ganyan, Philippines, wag kang bibili ng mga kagamitan ganyan. Biruin mo yung Typhoon missile, ipinagbabawal ng China na bilhin natin or i-acquired natin. 'Di ba? Doon pa lang sa part na yun, men, sobrang pakialamero na talaga sila. Like yun, ayaw nila na magpalakas yung Pilipinas. Para saan? Para sobrang easy lang nila tayong sakupin if ever gusto na talaga nila. Hindi pwede yun. 'Di ba? Tayo, bawat bansa may kanya-kanyang tinatawag na depensa. So tayo, pagbabawalan tayong dumipensa. Tayo na ngayon ninanakawan ng teritoryo, tayo pa yung pagbabawalan na dumipensa. Ha? Makatarungan ba yun, men? Existing alliances with the end in view of upholding international law norms in the Indo-Pacific. So the Squad and we would like also to see an enhanced AUKUS. Canada, nalalapit na rin ang pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Sa katunayan, dumating pa sa Pilipinas ang isang warship ng Canada, ang HMCS Ottawa, nasa susunod na Maritime Cooperative Activity. Sasama ito sa Pilipinas at iba pang mga bansa para ipakita sa China ng West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Sa ibang balita naman, mukhang merong... Grabe. Umuulan talaga ng blessings yung Pilipinas, Tapos, yung panahon talaga umaayon talaga sa atin, men. Allergic sa pangalang West Philippine Sea, may kumambyo matapos maramdaman ang galit at inis ng mga Pilipino. Si Congressman biglang nagbago. Ang tono naging biglang palaban matapos sabihin ng isang kongresista na walang West Philippine Sea. Ito ay umani ng matinding pagdismaya ng maraming mga Pilipino. Biglang bumaliktad at todo depensa ngayon ang nasabing mambabatas. Pinigil ng kongresista na walang West Philippine Sea sa mapa ng Pilipinas at ito ay hindi kinikilala ng international na komunidad. Wala man ito sa mapa mga kabayan pero hindi kinakilala ng international kasi yun nga, yung China nakikipagmatigasan pa. 'Di ba? Kung sa usapin naman na hindi kinikilala ng international, na lang yung binigay ng natin, yung naipanalo natin sa arbitral. 'Di ba? Na hindi nirerespeto ng China. 'Di ba? Sino ba yung mas worse diyan? Tayo na naipanalo na natin tapos pinalitan natin ng pangalan, or yung China na natalo sila tapos inaangkin pa rin nila? 'Di ba? Sino ngayon yung mas worse diyan? Hindi yung pwedeng natatakot tayo na wag muna nating tawaging West Philippine Sea yan. Kasi hindi pa yan totally talaga. So, kailan natin tatawagin ganyan?
'Di ba? Mas mabuti na yung tawagin natin ganyan para some kind, maisip din ng China na, oh my God, seryoso na talaga tong Pilipinas. Kasi kung hindi natin tatawagin West Philippine Sea yan, and South China Sea parati yan, sa mga balita, for example, sabihin natin na nakakahiya daw kasi na parang angkin-angkin tayo na West Philippine Sea tapos hindi pa pala kinikilala ng international. Kung hindi natin ipagdidiinan na West Philippine Sea yan, ang ibabalita niyan sa buong mundo, 'di ba, sa outside of the country, like for example India or sa sino pa man yung nagka-coverage niyan. Ang ibabalita nila, Philippines and sige sabihin natin, Philippine Coast Guard and China Coast Guard nagpang-abot sa South China Sea. 'Di ba? So anong iisipin ng ibang tao grabe tong Pilipinas na sobrang tapang-tapangan tapos sa South China Sea pala. Which is hindi siya makatarungan, 'di ba? Mabuti na yung meron din tayong other side of the topic na parang Philippines and China nagbanggaan sa West Philippine Sea. O di ba, mas maganda siyang pakinggan, papabor sa atin. Kaya nga minsan naiinis ako sa mga balita international kasi yun nga Philippines winaterkanon daw ng China sa South China Sea. Di ba tayo pa yung magmumukhang masama niyan? Dapat i-claim natin kung ano yung sa atin. O ay kinikilala na natin at ng ibang mga bansa tulad ng Japan, Amerika at mga bansang malapit sa Pilipinas. Diba? The Community of Nations, pagka tiningnan nila yung South China Sea, wala silang makikitang West Philippine Sea. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin yan. Ang kanilang West Philippine Sea ay Ilaban hanggang sa huling patak ng ating dugo. Di ba dapat doon tayo magsimula ng paglaban doon mismo sa pangalan? Di ba? Nagkagirian at lahat-lahat. Ihuhuli pa natin yung pangalan. Dapat iuna na natin yung pangalan. West Philippine Sea, yun yung claim natin. Para naman valid yung reasons natin na tama, may katwiran yung mga pinagkagagawa natin dyan. ng ginagamit. Ipinakita naman ng Philippine Coast Guard na kahit maliit man ang barko natin, hindi yuyoko at matitinag ang Pilipinas. Mag-isa man, itinaboy ng BRP Cabra ang China Coast Guard 3304 palayo sa territorial waters ng Pilipinas. Binaks out din ng BRP Cabra ang Lanhay 101 na pilit lumapit sa baybayin ng Pangasinan. Backs out. Lanhay 101, this is Philippine Coast Guard vessel MRV 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Diba? Approximately 25.72 nautical mile west of Sabangan Point, Pangasinan. 25. Diba? Sobrang lapit na. Tapos sa research vessel, ganyan tayo inaaning ng China. Oh. Parang ganyan lang din yan eh. So pwede mo rin sabihin na wag muna nating itaboy yung China dyan kasi South China Sea pa yan sa ngayon, anak ng teteng. Oh. Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, of which you are a signatory state, and the Ang lakas din ng alon doon ah. You do not possess any legal authority to patrol the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authority. Notify us with your intention. Siyempre, ano bang intention ng China? Hindi mangagaw, bars. So, yun lang naman mga kanaysis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay Good News Philippines. So, panoorin nyo yan, i-subscribe nyo rin. Original video link in the description box below. Tapos yun, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, kita nyo naman yun, men. Diba? About doon sa usapin na Donald Trump na yun nga, parang nagmi-middle na siya, men. Nagsisimula na si Trump, men. Diba? Pasimpleng banta lang yan, men, pero action agad yan. Diba? Yung unang ginawa niya is doon sa Somalia. Boom! Diba? Wipe out agad. Grabe. Si Trump talaga yung tipo na yung kapag ka hindi ka susunod or makikipagmatigasan ka, may kalalagyan ka talaga. Like, yun nga, itong sa China at sa Pilipinas. Magkamali lang itong China na ma-activate yung Mutual Defense Treaty. May kalalagyan talaga yan. Kaya nga tayo din sa part natin, Philippines, need din nating mag-ingat yan, na parang wag nating, hindi tayo yung unang first shot. Diba? Hindi tayo yung mag-first shot kasi hindi mag-activate yung Mutual Defense Treaty doon. So, kawawa tayo, diba? So, need nating tansyahin lahat ng actions natin. So, yun, about naman doon kay kung Marcoleta, ewan ko kung pag-uusapan pa natin yun.
maiinis lang ako doon eh. Ano na lang, sige, for the sake of ano, kasi kasali naman siya dito sa video eh. So, yun nga, nung unang statement niya, sabi niya doon, there is no such West Philippine Sea kasi ano lagi daw. Tapos, yun nga ngayon, kumambyo na siya kasi sinabihan siya ni Tariela na traitor, so nagalit siya. Bakit daw traitor? Hinamon niya pa si Tariela na, Tariela, ipakita mo sa akin na meron talagang West Philippine Sea sa mapa. So, biglang punta sa mapa, ano. So, regardless, I think, kung ano naman men, kung sabihin naman natin, ano na, mapa lang yung hinahanap mo. Parang, ewan ko, parang for me, ano siya eh, like, excuse lang ba siya? Kasi, men, di ba, sinabi ni Tariela na ipaglalaban natin yan hanggang kahuli-hulihan, atin yan. Di ba? So, ilaban daw natin, totally. So, paano kalalaban kung doon pa lang sa pangalan, hindi mo na magawang i-claim? Di ba dapat kung lalaban ka, bago ka lalaban, titindig ka muna. Kukuha ka muna ng grounds kung ano ba yung pinaglalaban mo. Alam nga namang, diretso ka na lang, laban, laban mga kapatid, laban. Di ba dapat, i-ano natin na, ito, tinatawag nyo itong South China Sea, West Philippine Sea na to ngayon. Total, yung part lang naman ng exclusive economic zone yung inaangkin namin dyan eh. So, i-ano natin sa kanila na lahat ng pasok sa EEZ ng Pilipinas, that's West Philippine Sea. The rest, di South China Sea na yan, di na kami makikialam dyan. Parang ganun ba? Kasi, kung hahayaan natin yung China na i-assume or isipin nila na South China Sea pa rin yan, parang inano na rin natin sa kanila na okay, South China Sea pa rin yan, anak ng tete mo. Parang napakapangit naman dun, di ba? Like for example, ganito. Ano ba dapat? Mahirap gumawa ng example dito Kunyari, may anak ka. Di ba? Yung anak mo, ano siya, ang apelyido niya is Marcos. Tapos, ang apelyido niya is Duterte, tapos ang apelyido mo is Marcos. So parang dun siya pinangalan sa tatay. 'Di ba? Kasi wala ka nga. Tapos nung gusto mo na siyang kunin, 'di ba? Or ano ba, hindi mo siya pwedeng i-claim, hindi mo siya pwedeng tawagin na anak mo kasi hindi naman kayo magka-apelyido. Something like that lang din ba na parang porket hindi pa nabago or porket yun yung kinikilala ng buong mundo na South China Sea pa yan, is hindi mo na lang din lalagyan na West Philippine Sea yan. Diba? Tsaka malay ba natin kung kaya hindi nila magawa-gawang i-update agad yan kasi tinatakot din sila ng China. Diba? Or mas takot sila sa China kaya ayaw nilang ma-update yan. Di, sino ba yung naiipit dito? Hindi yung Pilipinas. Hindi, tayo na lang mag-update. Di ba? Tsaka para sa atin, yung isulat sa world map or sa general chart daw yun na West Philippine Sea na yan. Dapat may West Philippine Sea dyan. Ang babaw naman dun kung dun lang tayo magbabase. Di ba? Dapat dito na tayo sa loob, dito pa lang sa loob, ang kinina natin. Saka na yung yung pangalan sa international, basta ang importante sa atin, ipamukha natin sa China na West Philippine Sea nga yan. Diba? So, yan lang naman, So, again, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin sa comment section. So, again, good news, Philippines, Philippines, like, comment, share, subscribe. Philippines is out.